wala ako dyan, nakamonitor ako at napakinggan ko lahat ng mga sinabi ng mga speakers at saka syempre ng panawagan ng ating mga kababayan. Hindi lang yan kasi rally ng Kingdom of Jesus Christ Correct. at ng men and women of SMNI. It's actually panawagan yan ng buong Pilipinas, Right. ng mga Pilipinong nagmamahal ng totoo sa bayan. Kasi ang panawagan is freedom and justice, Yes. peace and order. Ang malinaw ang mga panawagan hindi lang yan issues na dinadala ng members of the kingdom Right. Mga issues yan na talagang dinadala ng buong Pilipinas at mga Pilipino na hindi bulag at nakikita kung ano talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Kaya nga 'di ba ang panawagan is transparency, accountability, security and Yes. peace and order. Yun So, sa akin, hindi ako miyembro ng kingdom, pero Yes. ako'y in solidarity and in spirit ay sumusuporta sa mga panawagan ng kingdom at ng SMNI men and women. No? Kasama na dyan ang tinatawag nating freedom of the press. Yes. Kasi kayo sa SMNI, parang feeling ko, sobra kayong dihado sa administrasyon na to at sobra kayong ino-ostracize na hindi ko maintindihan ano ba ang naging kasalanan nyo at bakit kayo ginaganito? Wala naman At patas naman kayo sa maraming bagay Hindi ko nga maintindihan why. Out of, ito pa yung masakit kasi saksi ako na ang SMNI sa panahon ng eleksyon ng May 2022, Yes. isa lang kayo sa network Right. na sinuportahan si Pangulong PBM. Kasama ako dyan kasi sa lahat ng programa niyo, ini-interview niyo ako pagdating sa kanya at pagdating sa election na yon Kasama rin niyo ako sa debate na pinopose ni Pastor at in-stage ng SMNI na kung saan binigyan siya ng platform. Yes. Na alam mo yon yung suporta nandun. Pero bakit ngayon? Parang kayo ang sobrang, alam mo yung persecution and yung pag-ostracize sa inyo ay sobra-sobra na para bang, anong nangyari? Bakit? Yun ang malaking tanong sa isip ko Kasi saksi ako dyan Personally, I was there and witness to all of these things. Yes, at tama po yan, Prof. Ana, no? Nagtataka talaga tayo. Bakit biglang naging ganun ang ating relasyon? At alam niyo naman po, ang ating buting pastor din ay simula-simula pa for nation building. As much as possible, lahat po ng gusto nating mangyari, ibalita, yung talagang makakatulong. Pero may hangganan pong lahat, lalo na't kung talagang rampant na at talagang obvious na meron pong nangyayaring abuso sa ating pamahalaan. Kaya po ang Kakisab Rally, ito pong ginawang prayer rally po, kapangyarihan at kalayan ibalik sa taong bayan. Sa tingin niyo po ba talaga napapanahon na rin po ito, Prof. Ana? Tama. Kasi kailan pa ba tayo kikilos pag wala na tayong magawa? At kailan ba tayo mananawagan sa mga kinauukulan? Kung kailan wala na tayong boses at nakitil na ito ng tuluyan? Yun So kaya nga sabi ko nga sa mga interviews ko, even not just in SMNI at sa mga ibang program, sinasabi ko na ang active citizenship or tinatawag nating active citizenry ay kinakailangan ngayon. Ang mga Pilipino na nakakaintindi na lalo na sa mga nangyayari sa Pilipinas ay kailangan makialam. Makialam tayo kasi at the end of the day, wala naman tayong ibang bansang uwian kundi ang Pilipinas. Nag-iisa lang yan So kung hindi ka makikialam at hindi ka mananawagan sa kinauukulan sa mga nangyayaring hindi maganda sa bansa natin, ano pang mangyayari sa atin bilang isang nasyon? Because we're a nation at the same time we're a state. Kaya nga ganun Sa akin din, isa pa sa hindi pinagtataka ko lang, sa tagal-tagal ng panahon, bakit ngayon parang si Pastor Kibuloy ang kalaban ng tulad ni Hontiveros ng administrasyon to a greater extent? Hindi ko maintindihan. Wala namang ginagawa yung butihing pastor kung di mag-preach ng salita ng Diyos sa kanyang mga members. Yes. To a certain extent, he voiced out his opinion about political issues in the country, but that is his right. He is the citizen of this country. He is a citizen of the Philippines. So karapatan niyang mag-voice out kung anong kanyang paningin at paninindigan sa mga issues na kinaharap ng bansa. Lahat tayo bilang mga Pilipino may karapatan at yan ay nakasaad sa ating konstitusyon. Sa kanya, ini-exercise na yung kanyang karapatan. Bakit kailangan pitilin or bakit magkaroon ng ganyang reaksyon na, alam mo yon, trying to embarrass the pastor in the whole world?
And through a Senate hearing. I mean, if you have accusation at tingin niyo, sabi nga kanina ni Attorney Panelo, tamang venue ay sa korte. Doon tayo, doon kayo kasi private citizen yan eh. Bakit parang yung ginagawa nila sa mga politiko na kalaban nila, ginagawa nila kay pastor. Hindi naman politiko si pastor eh. Sorry. Private citizen yan eh. Ano ba? Bakit hindi kayo mag-file sa korte? Doon na magbakbakan. Hindi yung nangyayari kasi ngayon, court of, public opinion ang hinahabol nila. Right. Tsaka parang yung, court, public, tawag nyo, open court eh. Public ang ginagamit. Na parang ito parang you're trampling or you're parang step on the rights of a person, of a citizen of the country. Parang mali naman yun. Kaya tama din ang panawagan kanina sa rally. Justice for Pastor Apollo Kibuloy. Kasi hindi tama yung venue. Kung may mga allegations sila kay Pastor, then bring it to the proper venue. Kasi may karapatan din naman si Pastor sumagot sa mga kung anumang binabato sa kanya sa proper venue. Hindi yung tipong court of public opinion ang ginagamit mo, demonizing the good pastor na hindi siya salita. Mabuti nga ngayon, nagsalita si Pastor last week ata, nagbigay siya ng statement. Yeah. But of course, limitado din ang kanyang di ba? Kanyang space. Ay sila mga senador, nasa Senado, coverage, they have the power and everything. So yun eh. Parang mali na ito eh. Hindi na ito nasa lugar eh. Yes, Prof, may itatanong lang din po ako. Bilang isang political analyst po, si Senator Risa Hontiveros, she can be fair. Of ating titignan, she can get the side of pastor and she can also get the ones yung mga witnesses niya. She can be both dealing with them para malaman ang katotohanan. Bakit pilit na nilalayuan ni Risa Hontiveros ang side po ng mga tao, ng milyon-milyong miyembro We're talking about millions of members. Yes. Laban sa ilan to? 6 na piraso? Na may mga track record na kagimbal-gimbal sa kingdom? Why is she avoiding the reality? Tsaka dagdag lang Franco, may mga script daw yung Yeah, the scripts and everything. Gusto ko lang po malaman, bakit po ginagawa ito ng isang senadora na dapat tagapagtaguyod ng karapatan ng mga tao? Kasi hindi naman ata ang katotohanan ang habol ni Hontiveros Okay, ang pag naman ata yan, iba naman kasi ang kanyang interest. Kasi isang hearing, if you hear the other side, like mga members na disgruntled ng kingdom na hindi na members ngayon, then why not invite also the other side, yung ibang members ng kingdom na nasa kingdom pa, at let them talk as well and both sides be heard. Hindi yung tipong isang panig ka lang tapos ang tatargetin mo yung pastor sa Senate hearing na alam naman natin sa Senate hearing kontrolado nila kung how many minutes you will speak at kung paano ka magsasalita at kung makakapagsalita ka at all. Diyos ko naman, para naman tayong mga nito, ilang beses bang Senate hearing ang papanoorin natin na kapag ayaw nilang pagsalitain ang kanang resource speaker or resource person, isasabihin lang natin, you're not recognized by the chairman of this committee. May ganon-ganon, di ba? Hindi ka makapagsalita kasi kontrolado nila yung buong proceedings Tama. So that's not fair. Totoo naman yan Diyos ko, Lord, Correct. para ba nasa ibang planeta ba tayo? Ginagawa Diba, tayong Prof, Yes. no? Prof, at alam naman po natin Parang syunga-syunga. Diyos ko naman, ang tali-talino naman ng Pilipino. Diyos ko, Lord. Yan. Para Diyan- maging syunga. Diyan siya diba? nagkamali, Prof. Ang mga Pilipino ngayon ay intellectual na po. Tama. Matatalino na. Hindi na nila pwede linlangin Oo gaya naman. ng kapanahunan na kung saan kontrolado pa ng CBP, NPA, NDF ang media. Makapaglabas sila ng kanilang sariling narrative to deceive people. But now, SMNI just came out. Kaya gano'n na lang din ang gipin. Without them expecting it. Ngayon, nagimbal sila, nagulat ata sila. Prof, ano masasabi niyo dito? Natatakot ata sila. Ngayon din, natatakot ata sila sa SMNI Kasi imagine mo, the whole force of the administration, the Senate and the Congress is on you. Parang, sabi ko, ganun ba kalakas ang SMNI para ganyang kalakas na force ang kailangan harapin nila from the admin side, including the legislative upper and lower house? Sabihin, you have to be proud, SMNI, Right. because it means you matter. Kumbaga, nagmamatter talaga kayo when you talk about mass media.
Kasi hindi kayo pag-uukulan ng ganitong kalakas na puwersa at kalakas na atensyon kung hindi kayo nagmamatter sa Pilipino. So yun yung tandaan nyo. You should stand, be steadfast, and be proud na kayo ay isa sa mga ngayon, kumbaga, haligi ng mga Pilipino when it comes to information and when it comes to analysis ng mga nangyayari sa Pilipinas. Kasi imagine, hindi ako I'll be very frank, sabi ko, my God, I mean, the administration, imagine lower and upper house ng Kongreso, para kayong ginigisa na hindi ko maintindihan why. Kasi parang I really just, it's so unbelievable. First time in history, I think, of the country. Well, it happened before during the martial law of the father, but right now, parang nauulit yung panahon na yun At ngayon, ang target when it comes to the media is SMNI and kanyang mga anchors. Kasi napapalitaan ko rin, even sa Facebook, nakakausap ko yung ibang mga kaibigan ko, parang natatanggal, parang yung mga yung mga accounts ng members at the same time. Oo, pati yung inyong coverage, like for example, DZER, like for example, Pulso ng Bayan, hindi na consistent ang kanyang airing sa Facebook. Parang natatanggal siya o nawawala siya out of the blue. So, mayroon talagang puwersa na gusto kayong pabagsakin. Pero, yun nga sinasabi natin, di ba? Hindi naman madaling mapabagsak ang isang institusyon at ang isang tao na kung saan mabuti ang intensyon at mabuti ang kalooban. Hindi yan nangyayari. And that's the rule of the universe. Kung may saka hindi yan, kumbaga, ang mga Kristiyanong naniniwala sa Diyos, hindi yan papahintulutan. Pero mahirap ang pagdadaanan. Yun yung sinasabi ko, yung pinagdadaanan niyo at ng ibang tao na sumusuporta sa inyo ay mahirap talaga ang pinagdadaanan. Nakikita naman natin yun. Kahit si Pastor nakikita natin ngayon, di ba? Mahirap yung pinagdadaanan niya, pero ang maganda lang is tumatayo siya kung saan siya dapat tumayo at tinatayuan niya ang prinsipyo na kung saan pinaniniwalaan niya at ng mga miyembro ng kingdom. Napakaganda po ng inyong mga pahayag, Prof. Maraming salamat po at nakikita niyo po ang serbisyo publiko rin po ng SMNI dahil alam niyo, Prof, wala po kasing kinakapitang pera o kung sino man. Correct. Talagang pure po na ang mission po dito ay for nation building. So, maliit lang po kami pero grabing pagtingin sa amin, no? Kaya in a way, no, parang rin kami natutuwa kasi grabe na rin pala ang nabibigyan nating serbisyo kahit na hindi pa kami ganun talaga kalaki. Kasi nga kamakailan lang man din talaga nag-take off ang SMNI. At, pero grabe, ganito na pati sa online, Prof. Kaya parang, wait lang, bakit biglang naging ganun kayo? Wala naman tayong ibang nais dito, di ba? Napakalinaw po ng direksyon ng SMNI. Sa kabilang banda, Prof, balik ako po itong nangyayari kay Pastor. Gaano po ba kahalaga itong role ngayon ni Pastor pagdating sa politika? Kasi parang lahat na ng kasalanan ipinatong po sa kanya. Si Pastor Kibuloy na kasi ngayon, kasama ni Pangulong Duterte actually, at saka yung dalawa pang Duterte na mga kapatid ni BP Sara, ang tumatayong sila na ang tumatayong parang figurehead at saka rallying point ng opposition sa Pilipinas, ng political opposition. Sila na yun Pastor Kibuloy, former President Digong, at saka yung kanyang mga supporters, no? At mga taga-kingdom, ganun ang nangyayari na. Kayo na, well, in terms of figurehead as the rallying point, sila ang tumatayo So sila na ang tumatayong opposition, which is very, very important in a democracy. Yes. We cannot have a democracy without opposition. Agree. Bakit? Kasi hindi ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng administrasyon, hindi ko sinasabing lahat ng ginagawa nila mali. Ang sinasabi ko, may mga nangyayaring hindi maganda. Correct. So kung walang magsasalita at walang magsasabi na, oops, sandali, mali na po iyan, anong mangyayari sa bansa natin? We are in a democracy. So dapat lang sana irespeto nila kung may mga dissenting opinion and perspective. And listen to it if they want this country to move forward and be progressive. Pero ang nangyayari sa Pilipinas under this admin, imbis na pakinggan mo kung anong dissenting opinion, i-analyze mo kung may merit pa yan o wala, ang nangyayari either re-risbakan yung tao or anong nangyari sa SMNI. Yes. Yan Diba? So where is the justice there?
Is it good? Is it right? Of course not. Everyone knows. Not only Filipino knows na hindi tama yan. The whole world knows. Yes. Hindi lang naman tayong mundo eh. Lahat ng mga bansa, even sa Asia, even sa ASEAN, na sinasabing nagdemokrasya sila, naiintindihan kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Tama. Kaya pwede ba? Huwag tayong maging syunga-syunga kasi hindi po syunga ang Pilipino. Tama, iniinsulto tayo masyado, Prof. Eh. Pero to Prof kasi, Ayan, alam ko... especially our intelligence, no? Yes. Leche. Isa po tayo, Prof, sa tumaya talaga dito sa tambalang Marcos at Duterte, ng unity team. Kasi, Oo naman. di ba, parang first time talaga nagkakaisang ating Pangulo at Vice Presidente. Pero, Supposedly, di ba? Pangarap ng bayan natin yan. Pero tingin niyo po, Prof, no? Oo. Sa inyo pong analysis, at what point po ba? Ano ba kayo nagtulak? Bakit mukhang, ito na nga, sinasabi na nga ng tanong, meron pa bang unity team? Ano pong pagtingin niyo dito? Ay, ako talaga, matagal na akong tinanong dyan. Sabi ko, walang unity team. Mhm. Baka naman talagang walang unity team eh. Nabudol nga ata tayo, sabi nga ni Attorney Harry Roque kanina sa rally. Nabudol. Kasi feeling ko, kung may unity team talaga from the start, ito yung talagang substantial, no? At genuine na unity team na sinasabi, united team. Yun yung unity team eh. Mhm. From the very start talaga, hindi mangyayari ito kasi supposedly solid yan eh. Mhm. At saka yung malinaw yung direksyon at saan, at malinaw yung yung mga kung saan ka tatayo sa mga issues, pag-uusapan, at alam mo kung anong pulso ng bayan. Yun eh. Kasi yun naman talaga dapat ang ibig sabihin ng unity. Pero feeling ko kasi, ngayon ko lang nare-realize habang tumatagal at habang nag-a-analyze ako sa mga nangyayari sa Pilipinas, at saka sa ating mga, sa mga Duterte, sa kampo ng Romualdez Marcoses, feeling ko wala talaga. Parang ang nangyari lang is, sorry VP Sara, pero parang kasi si President Digong kasi, from the start naman talaga ayaw niya. Hindi niya talaga, kaya nga hindi na-endorse eh. Mhm. Diba? Ayun naman totoo. Pero sorry I will tell this is very straightforward. Parang nagamit ang VP. Nagamit si Sara Duterte, ang ating VP ngayon, during election. Correct. So ngayon, katulad ng SMNI, yun ang lumalabas sa analysis eh. Yung SMNI full force kayo. Kayo lang actually ang media network na hindi ginamit ang baggages ng martial law noong 1972 hanggang 1986. Hindi nyo ginamit yan. Actually, you defended him in every possible way. Pero ngayon, since tapos na, they're already there in power, wala na kayong, parang feeling nila, you're not anymore useful to their advantage, so kick na kayo. Parang ganun ang nangyari. So yun yung nakikita ko na realize ko na probably there was really no substantial or what you call unity team talaga na alam mo yun na talagang seryoso or buong pusong in-embrace ng kabilang side. Yeah. Parang kasi kung buong puso mong in-embrace yan na tinatawag mong unity team, hindi madaling buwagin yan eh. Yun eh. True. Pero kasi ngayon, after a year, not even a year yet, wala na eh. Nagka-crack eh. Ngayon, wala na talaga. Ganon eh. Kasi ang tingin ko rin, nag-agree ako sa analysis ni Attorney Panelo eh. Yes, po. Sabi niya kanina sa rally, collateral damage si Pastor eh. Collateral damage ang SMNI kasi ang SMNI at si Pastor, malinaw yan mula pa noon, hindi lang ngayon, matagal na. Ang matibay na pagkakaibigan ni Yes. former President Duterte at ang suporta ng SMNI at syempre ang pagkakaibigan sa mga Duterte. Kasi mga taga Davao City kayo eh. So talagang solid yan. Mula ng bata si Sara, parang tatay-tatayan na rin niya si Pastor Gibuloy. Bata pa si Sara. Correct. Kilala na niya si Pastor eh. Bata pa si Pastor at saka si Digong. Magkaibigan na yan eh. Makita mo yung solid na pagkakaibigan. So nakikita nila siguro na, pag itong SMNI lalo pang naging influential as a mass media, that will be parang tinik kayo sa kung sino man labanan si Sara pagdating sa 2028 election for presidency na hindi pa nga ni VP Sara sinasabi kung tatakbo siya o wala o hindi. Para ang advance mag-isip ng mga to, no? Ang layo-layo pa ng 2028.
ang mga hakbang na ginagawa, nandyan na. So ang nangyayari tuloy, naging collateral damage kayo at kayo talaga ang pupuruhan muna. Kasi kapag kayo nawala sa ere, pilay talaga din ang Duterte camp, to be very frank. O mapipilay talaga kasi ang mass media is very important when you talk about election and campaign. Period. Pag campaign period, very important yan kasi na-access ng mass media lalo na yung mga may radio, yung parang liblib na mga lugar ng Pilipinas na hindi naaabot ng internet kasi ang internet sa Pilipinas hindi naman ganun kaganda. So, hindi naaabot eh. So, ang inaabot niyan, radio at saka yung air TV, yung free-to-air TV. So, yun eh. So, kung i-cripple talaga kayo, then crippled talaga ang Duterte pagdating sa panahon ng eleksyon. Yun naman talaga yan eh. So, naging collateral damage din si Pastor na para bang ang sakit, pero dahil nga matibay ang pagkakaibigan ni Pastor at ni former President Digong, tumatayo pa rin si Pastor kahit na masakit ang mga nangyayari sa kanya. At ang SMNI andyan pa rin. Kasi yun naman talaga dapat ang basihan ng totoong pagkakaibigan eh. Yes. Hindi yung tipong para kang hot potato na kapag hindi ka na, wala ka ng silbi para sa kanila hot potato ka nga, bitawan ka, Correct. atakihin ka. Ganon eh. Yun talaga yung nangyayari. Yun ang tingin ko yung analysis